Sa isang liblib na baryo na halos hindi na dinadalaw ng panahon, nakatira mag-asawang Ronald at Felicia. Payak ang kanilang buhay, isang maliit na kubo, kaunting taniman at pangarap na sana'y magkaanak na magiging sandigan nila pagtanda. Matagal silang naghintay. Taon ang lumipas bago dumating ang biyaya. Isang gabi ng malakas na ulan, isinilang ang kanilang anak. Walang iba kundi si Tamok. Ngunit imbis na tuwa, takot at pagkabigo ang bumalot sa puso ng mag-asawa. Tahimik ang sanggol. Hindi umiyak tulad ng inaasahan. Nang silipin ng komadrona ang bata, biglang nag-iba ang kanyang mukha. Ronald! Nanginginig ang boses nito. May kapansanan ng bata! Parang binuhusan ng malamig na tubig ang mag-asawa. Huwag! Hindi pwede! Hindi itong hinihingi ko sa Diyos! Umiiyak na wika ni Felicia. Lumaki si Tamok na hirap magsalita. Mahina ang katawan, mabagal kumilos, at sa bawat takbang niya, para bang pasan niya ang bigat ng buong mundo. Habang lumilipas ang mga buwan, naging malinaw. Hindi siya katulad ng ibang bata. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Sa bawat umaga, si Felicia ang unang napapagod. Hindi dahil sa gawain, kundi sa batang hindi niya matanggap. Hanggang kailan ganito ang buhay ko? Bata pa lang, pabigat na. Pabulong pero puno ng galit na sabi ni Felicia. Si Ronald, tahimik lang. Pero sa likod ng katahimikan, unti-unting napupuno ang loob. Felicia, hindi na tayo makapagtrabaho ng maayos. Lahat ng oras natin, sa batang yan napupunta. Anak ba talaga yan? O sumpa? Naririnig ni Tamok ang mga salitang iyon. Hindi man niya lubos maintindihan, pero ramdam niya ang sakit. Sa murang edad, natutunan niyang umiwas. Tahimik, nakayuko, parang natutong humingi ng tawad sa pag-iral niya. Sa baryo, mabilis kumalat ang tsismis. Yan ba yung batang may diferensya? Kawawa, pero pabigat. Mas mabuti pang hindi na isinilang. Bawat salita, sugat, bawat tingin, kutsilyo. Isang gabi, habang kumakalaman sikmura at tahimik ang paligid, narinig ni Tamok ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Hindi ko na kaya, Ronald. 3 taon na. Wala nang pagbabago. Galit na sabi ni Felicia. Hay, alam ko. Pero anong gagawin natin? Wika ni Ronald. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, ang salitang hindi na mababawi. Bitawan na natin. Wika ni Felicia. Tumigil ang mundo. Anong ibig mong sabihin? Iwan natin siya. Sa gubat. Bahala ng kapalaran. Walang sigaw, walang luwa. Parang usapang pang-araw-araw lang. At doon, tuluyang namatay ang pagiging magulang nila. Madaling araw, bitbit ni Ronald si Tamok. Nakabalot sa lumang kumot. Hindi umiiyak ang bata, tila sanay na sa lamig at takot. Sa gitna ng gubat, huminto sila. Madilim, tahimik, nakakatakot. Patawad anak. Mahina ang boses na sabi ni Ronald. Inilapag niya ang bata sa lupa. Tara na, huwag ka nang lumingon. Wika ni Felicia. At hindi na nga sila lumingon. Iniwan si Tamok mag-isa. Mahina at walang kalaban-laban. Lumipas ang oras, umiiyak ang gubat sa hangin. Ang bata, nakahiga sa lupa, nanginginig sa lamig at takot. Sa unang pagkakataon, umiyak siya ng malakas. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa sakit ng pagtalikod. Pa? Mahina at putol-putol na wika ni Tamok. Ngunit walang sumagot. Hindi alam na mag-asawang Ronald at Felicia
na sa gabing iyon, hindi lang sila nag-iwan ng bata. Nag-iwan din sila ng binhing muling tutubo. At sa paglipas ng 3 taon, ang batang itinuring nilang pabigat ay babangon. Hindi bilang kawawa, kundi bilang isang pangalan na yayanig sa buhay nila. Samantala, hindi namatay si Tamok sa gabing iniwan siya sa gubat. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil may mas malakas na dahilan. Ayaw pa siyang kunin ng kapalaran. Magdamag siyang nanginginig. Gutom, basa ang damit, puno ng takot ang paligid. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may dumating na tunog yapak. Hindi hayop, hindi rin multo, kundi isang matandang lalaki. Payat, may tungkod, at may matang tila sanay na sa sakit ng mundo. Sino ang nang iwan sa'yo rito, bata? Sabi ng matanda. Hindi makasagot si Tamok. Nanginginig ang labi. Tinitigan lang niya ang matanda. Lumuhod ang matanda at inilapag ang lumang sako sa lupa. Huwag kang matakot. Hindi ako nananakit ng bata. Inabot niya ang tinapay at bote ng tubig. Sa unang pagkakataon, matapos iwanan, may taong hindi tumalikod. Dinala ng matanda si Tamok sa isang maliit na kubo sa gilid ng gubat. Walang kuryente, walang luho, pero may init. Ako si Lando, basurero. Wala akong anak. Tahimik lang si Tamok, pero sa loob niya may kakaibang pakiramdam na parang ligtas. Lumipas sa mga linggo, hindi naging madali ang buhay. Madalas magkasakit si Tamok. Nahihirapan pa rin magsalita. Ngunit araw-araw may ginagawa ang matanda. Tinuruan siyang maglakad ng mas matatag. Tinuruan siyang magsulat kahit nanginginig ang kamay. Tinuruan siyang magbilang kahit mabagal. Walang sigaw, walang mura, walang paninisi. Hindi ka pabigat. Iba ka lang. Ang salitang iyon, iba ka lang. Unang beses niyang narinig. Isang araw, may dumating na lalaking nakakotse sa gilid ng gubat. Maayos ang damit at mukhang mayaman. Napansin niya si Tamok na naglilinis ng bote sa tabi ng kubo. Sino yung bata? Tanong ng lalaking mayaman. Ampon ka. Sinipat ang bata. Tahimik, matalim ang tingin kahit mahina ang katawan. May potensyal siya. Wika ng lalaking mayaman. Ang lalaking iyon ay si Mr. Cheng. Isang negosyanteng naghahanap ng murang lupa para sa proyekto. Ngunit may isang bagay na mas napansin niya. Ang isip ni Tamok. Kahit tirap magsalita, mabilis mag-isip. Kapag tinuruan, hindi nakakalimot. Ilang buwan ang lumipas, dinala si Tamok sa lungsod. Hindi bilang anak, kundi bilang case study ng isang foundation para sa mga batang may kapansanan. Doon nagsimula ang tunay na pagbabago. Therapy, training, edukasyon. Unti-unting gumagana ang katawan. Unti-unting lumilinaw ang salita. Hindi siya gumaling ng biglaan, pero gumalaw ang mundo at pabor sa kanya. 3 taon ang lumipas, hindi na si Tamok ang batang nanginginig sa gubat. Matangkad na siya, diretsyo na ang tindig. Tahimik pa rin, pero kapag nagsalita, may laman. At higit sa lahat, may pera na siya. Hindi dahil sa donasyon, kundi dahil sa kanyang talino. Natuklasan ni Mr. Cheng na may kakaibang kakayahan si Tamok sa numbers at negosyo. Tinuruan siya ng basic trading. Maliit lang sa una, ngunit bawat desisyon, tama. Bawat galaw, may kita. Hanggang sa lumaki ang puhunan. Hanggang sa lumaki ang pangalan. Sa edad na 10, si Tamok ay may hawak ng kumpanya. Nakapangalan sa foundation pero siya ang utak. Sa edad na 10, may milyong laman na ang kanyang account. At sa edad na 10, handa na siyang bumalik. Isang gabi,
Habang tanaw niya ang lungsod mula sa bintana ng mataas na gusali, bumulong siya. Hindi ako babalik para magmakaawa. Malinaw na boses na nasabi ni Tamok. Tumigil siya sandali. Babalik ako para ipakita kung ano ang iniwan nila. Samantala, sa baryo, hirap pa rin sina Ronald at Felicia. Mahina ang ani, walang anak, walang tumulong. Hindi nila alam ang batang iniwan nila sa gubat ay paparating na. Hindi para magiganti agad, kundi para magpaalala. 3 taon ang lumipas at ang batang iniwan sa gubat na si Tamok ay hindi na isang mahina at walang kakayahang bata. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng lumang kubo ng kanyang mga magulang. Mataas na gusali, elegante ang damit at hawak ang kapangyarihan ng yaman at edukasyon. Ngunit sa kanyang mga mata may malamig na apoy. Hindi galit lang, kundi pagtutuwid sa mali. Sa baryo, may bulungan ng tsismis. May bumalik na bata. Mukhang ibang tao na, sabi ng barangay tanod. Hindi siya Tamok, di ba? Ang batang iniwan sa gubat, sabi ng kapitbahay. Hindi nagtagal, narating ni Tamok ang tahanan ni Ronald at Felicia. Magandang araw, uwi ka ni Tamok. Tahimik ang mag-asawa. Hindi sila makapaniwala. Tamok? Ikaw? Hindi pwedeng. Nanginginig ang boses na sabi ni Felicia. Bata, ikaw? Paano ka nakaligtas? Bulong ni Ronald. Hindi si Tamok ang sumagot agad. Tumayo siya sa harap nila. Tuwid at may tindig ng taong may kontrol sa sariling mundo. Hindi ako nakaligtas dahil sa inyo. Nakaligtas ako dahil may taong nagmalasakit sa akin. May natutunan ako. May naipon. At ngayon, ako ang may hawak ng mundo na iniwan ninyo. Si Felicia ay napailing. Pabigat ka. Pero ngayon, ibang-iba ka na. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa inyo. Sa desisyon ninyo. Sa gabi na iniwan niyo ako sa gubat. Si Ronald lumuhod. Ngunit sa halip na patawarin siya ni Tamok, hindi ko kayo hihingi ng patawad. Hindi dahil sa galit, kundi dahil hindi niyo deserve ang awa ko. At doon sinimula ni Tamok ang kanyang pagiganti sa paraang hindi marahas. Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumaban. Ang armas niya ay katotohanan at kapangyarihan. Una, nilabas niya ang mga tala ng lahat ng donasyon at puhunan na pinamahalaan niya. Ipinakita niya kung paano siya naging matagumpay mula sa wala. 3 taon na nakaraan. Iniwan niyo akong walang pag-asa. Ngayon, may kontrol ako sa buhay ng lahat na minsan tumawag sa akin ng pabigat. Sa mundo ng pera at impluensya, ako nang may hawak. Dumating ang mga tao sa baryo. Nabalitaan nila ang pagbabalik ni Tamok. Nagtipon ng mga kapitbahay, barangay officials at pati ang mga kaibigan na mag-asawa. Ang dating tahimik na baryo ay puno na ng usap-usapan. Totoo ba? Siya na pala ang mayaman. Ang batang iniwan sa gubat, siya na palang may hawak ng lahat. Nakita ni Felicia ang realidad na matagal na niyang tinakbuhan. Pabigat. Tama nga siya. Kami ang pabigat sa kanya. Bulong ni Felicia. Si Ronald ay hindi nakagalaw. Ang bawat mata niya ay puno ng pagsisisi. Hindi ko kayo ginugulo dahil sa galit. Ginugulo ko kayo dahil kailangan niyo makita ang resulta ng inyong ginawa. Ang kabiguan ng magulang sa anak ay may kaakibat na katotohanan. Wika ni Tamok. Sa loob ng ilang minuto, tumigil ang lahat. Nakatingin ang mga tao sa mag-asawa at sa bata ngayon ay hindi na bata, kundi isang lider na may yaman, edukasyon at kontrol. Hindi ako nagbalik para magmakaawa. Nagbalik ako para ipakita ang tunay na halaga ng respeto at malasakit. Kung iniwan niyo ako,
ako ngayon na magpapasya sa hinaharap nyo. Si Felicia ay napaiyak. Hindi para sa kanyang sarili kundi dahil sa panghihinayang. Si Ronald naman ay walang masabi. Tahimik, nakaupo sa sahig. Ang dating batang iniwan niya ay ngayon ay mas matatag kaysa sa kanya. Tumigil ang oras sandali sa baryo. Ang dating mahirap at walang kwenta na bata, nagbalik na parang bagyo. Hindi upang sirain, kundi upang magsiwalat ng katotohanan. Alam nyo, ang iniwan nyo sa gubat ay hindi na bata. Ang iniwan nyo sa gubat ay may buhay, karunungan, at kapangyarihan. Ang pagkakamali nyo ay naging aking lakas. Salamat sa inyo sa kakaibang paraan. At sa araw na iyon, hindi lamang si Tamok ang nagbago, kundi ang baryo, pati ang mag-asawa, ay natuto ng aral na matagal na nilang kinikimkim. Ang pagtalikod sa anak ay hindi nakakatulong. Ang pagmamalasakit, kahit sa maliit na paraan, ay may kaakibat na kapangyarihan na pwedeng baguhin ang mundo. Si Tamok ay hindi nanatili sa baryo. Pinili niyang bumalik sa lungsod. Ngunit hindi na bilang batang mahina, kundi bilang isang tao na may direksyon, lakas at respeto. Hindi ko sila kinamumuhian. Pinipili ko lang na ipakita na kahit pabigat ka sa ibang tao, kaya mo maging higit sa inaasahan nila. Bulong sa sarili ni Tamok. 3 taon ang lumipas mula nang iniwan si Tamok sa gubat. 3 taon ng paghihirap. 3 taon ng pag-aaral. 3 taon ng pagtuklas sa sarili. Ngayon, bumalik siya sa baryo. Hindi bilang batang iniiwan, kundi bilang taong may hawak ng kapangyarihan at yaman. Ngunit hindi siya bumalik para magmakaawa. Bumalik siya para magpakita ng resulta ng kanyang pagsusumikap at para pabagsakin ang maling sistema ng kanyang magulang. Lumapit si Tamok sa lumang kubo ni na Ronald at Felicia. Si Felicia ay naghuhugas pa ng pinggan nang makita siya. Napahinto siya. Nang tumingin, nakita ang batang dati niyang iniwan. Ngunit hindi na bata. Matangkad, tuwid ang tindig, may matang tila alam ang lahat. Tamok, ikaw, hindi! Natatarantang wika ni Felicia. Hindi ko kayo pinabayaan sa galit. Babalik ako para ipakita ang katotohanan. Si Ronald ay napaupo sa sahig. Ang lumang sala, puno ng alikabok at alaala, ay parang sumasalamin sa bigat ng kanilang kasalanan. Bata, paano ka nakaligtas? Mahinang sabi ni Ronald. Sa tulong ng taong nagmalasakit sa akin, sa tamang oportunidad, at sa disiplina na itinuro sa akin, hindi sa inyo. Hindi tumigil si Tamok sa pagpapakita ng kanyang tagumpay. Dinala niya ang mga dokumento, larawan at tala ng lahat ng proyekto, negosyo at foundation na pinamahalaan niya. Tingnan nyo, ito ang lahat ng nagawa ko mula sa wala. At ang nag-iisang dahilan kung bakit nagawa ko ito ay dahil iniwan niyo ako. Ang kabiguan ninyo sa pagiging magulang ay naging aking lakas. Ang mga kapitbahay, mga dating kaibigan na mag-asawa at mga opisyal ng barangay ay nagtipon. Tahimik, nakatingin sa eksena na parang sinusubaybayan ng isang dula. Si Felicia ay napaiyak. Hindi para sa sariling kapakinabanganan, kundi dahil sa katotohanan ng panghihinayang. Pabigat. Tama siya. Kami ang pabigat sa kanya. Bulong ni Felicia. Si Ronald ay nakayuko, walang masabi. Ang batang dati niyang iniwan, ngayon ay mas matatag kaysa sa kanya. At doon, sa harap ng lahat, nagkaroon ng matinding aral ang baryo. Ang iniwan niyo sa gubat ay hindi na bata. Ang iniwan niyo isang tao na may buhay, karunungan at kapangyarihan. Ang desisyon ninyo ay may kapalit. Ngayon, ako ang nagpapaalala sa inyo. Ang tunay na pagmamalasakit ay hindi nasusukat sa kaginawaan ng magulang. Hindi man sinaktan ni Tamok ang mag-asawa.
Ang epekto ng kanyang pagbabalik ay parang bagyo. Ang magulang na dati may kontrol sa kanilang tahanan at baryo, ngayon walang paninindigan. Ang bata na tinuring nilang pabigat, ngayon may hawak ng kanilang kinabukasan at reputasyon. Pagkatapos ng ilang oras ng tahimik na panonood, lumakad si Tamok palabas ng kubo. Hindi siya umalis na may galit. Umalis siya na may dignidad. Hindi ko sila kinamumuhian. Pinipili ko lang ipakita na kahit pabigat ka sa mata ng iba, kaya mong maging higit sa inaasahan nila. Bulong sa sarili ni Tamok. Sa kanyang likuran, nakita niya ang pag-iyak ni Felicia at ang pagkadismaya ni Ronald. Ngunit hindi iyon dahilan para bumalik. Lumabas siya sa baryo. Tumigil sandali sa gitna ng kalsada. Tiningnan ang paligid, ang mga puno, ang lumang kubo at ang mga kapitbahay na nakatingin. Huminga siya ng malalim. Sa bawat hininga, ramdam niya ang kalayaan. Ang batang iniwan sa gubat, ngayon ay isang simbolo ng tagumpay, determinasyon at hustisya sa paraang matalino. Sa lungsod, bumalik siya sa kanyang opisina. Malinaw ang isip, malakas ang loob, at higit sa lahat, may puso pa rin para sa mundo. Doon niya napagtanto na ang tunay na lakas ay hindi sa galit o kayamanan, kundi sa pagsusumikap at pagkatuto mula sa kabiguan. At sa baryo, ang magulang na dati nagkulang sa pagmamahal ay natuto ng aral. Ang responsibilidad ng magulang ay hindi natatapos sa pagsilang ng anak. Ang kabiguan sa pagtulong ay maaaring maging lakas ng bata kung may ibang magtuturo sa kanya. Ang pagmamalasakit ay may kapangyarihang baguhin ang kapalaran ng sinuman. Sa uli, ang kwento ni Tamok ay hindi lamang tungkol sa paggiganti. Ito ay kwento ng pagbangon mula sa kawalan. Tagumpay laban sa lahat ng hadlang at aral na kahit pabigat ka sa ibang tao, may kakayahan kang maging higit sa inaasahan ng mundo. Ang kwento ni Tamok, ang batang iniwan ng magulang dahil sa kapansanan, ay puno ng aral na tumutukoy sa halaga ng pagmamahal, pagtsatsaga at disiplina sa buhay. Sa simula, makikita ang matinding kahirapan at kalungkutan na dulot ng kawalan ng malasakit ng magulang. Ang pagiging pabigat sa mata ng iba, tulad ng nangyari kay Tamok, ay nagdudulot ng emosyonal at pisikal na sakit. Hindi lamang sa bata kundi pati sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dito natin natutunan na ang bawat desisyon ng magulang ay may malalim na epekto sa kinabukasan ng anak. Ang pagpapabaya sa responsibilidad ay maaaring mag-iwan ng sugat sa buhay ng bata. At madalas, ang sugat na iyon ay nagiging motibasyon para sa pagbabago. Isa sa pinakamahalagang aral sa kwento ay ang kahalagahan ng resiliency at tibay ng loob. Bagamat iniwan si Tamok sa gubat, hindi siya sumuko. Ang kanyang kakayahang mag-adapt sa sitwasyon, matuto mula sa bagong kaalaman at umasa sa tulong ng ibang tao ay nagpakita na ang tagumpay ay hindi lamang nakukuha sa kapanganakan o sa yaman ng pamilya. Ang kwento ni Tamok ay nagpapakita na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob, sa determinasyon, sa disiplina, at sa pagtsatsaga sa kabila ng kahirapan at kabiguan. Mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang kapangyarihan ng tamang gabay at edukasyon. Sa tulong ni Lando at Mr. Cheng, natutunan ni Tamok ang mga kasanayang nagbigay daan sa kanyang tagumpay. Ito ay nagpapakita na kahit ang isang bata na iniwan o hindi nabigyan ng pagkakataon ng magulang ay maaaring umunlad kapag may tamang mentor at suporta. Ang edukasyon at kaalaman ay instrumento ng pagbabago, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lipunan. Bukod dito, ipinapakita rin sa kwento ang paggiganti sa paraang matalino at may dignidad. Hindi ginamit ni Tamok ang karahasan o panliligalig sa kanyang magulang. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang tagumpay, disiplina at katalinuhan bilang paraan ng paghihiganti sa kanilang pagpapabaya. Dito, natutunan natin na ang paghihiganti ay maaaring maging instrumento ng aral at pagpapakita ng resulta ng sariling pagsisikap, hindi ng galit o puot. Sa huli,
Ang kwento ni Tamok ay nagtuturo na ang bawat bata ay may kakayahang umunlad at maging higit sa inaasahan ng iba. Kahit pa siya iniwan o minahal sa maling paraan. Ang pagmamahal, pagtuturo at pagkakataon ay mahalaga para sa bawat bata. At ang kabiguan ng magulang ay hindi dapat maging hadlang sa potensyal ng anak. Ang buhay ay may balansing hustisya. Ang kabutihan, disiplina at determinasyon ay nagbubunga ng tagumpay. Ang kapabayaan ay nagbubunga ng aral at pagsisisi. Sa kabuuan, ang kwento ni Tamok ay nagpapaalala sa atin ng tatlong pangunahing aral. Responsibilidad ng magulang ay hindi natatapos sa pagsilang ng anak. Tibay ng loob at pagsusumikap ay susi sa tagumpay, kahit sa gitna ng kahirapan. Hustisya at aral ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng sariling tagumpay, hindi karahasan. Ang kwento ni Tamok ay hindi lamang inspirasyon. Ito rin ay gabay para sa bawat bata at magulang kung paano pahalagahan, alagaan at gabayan ang mga kabataan. Sapagkat ang bawat desisyon ay may kaakibat na epekto sa kinabukasan. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.